Ito na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Liala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Hiala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang tanghali mga tambalani sa mga kabisyo, mga kabasic. Hi partner! Hi partner! Hi mga kabisyo! Kumusta naman po kayo ngayong oras na ito? May may hangover ba partner ng Miss Universe? Oo nga, may hangover ng Miss Universe. Una gusto ko lang mag-thank you sa mga kaibigan natin sa Bingo Plus and Arena Plus. Sila yung Bingo Plus actually yung may isa sa mga major sponsors ng Miss Universe Philippines. Kaya nung sabi nila kung gusto naming manood ng Miss U partner, yung Miss Kemelatik nga lang dun sa kanto namin, pinapanood ko, di ba? Nakikipagbrasuhan kang manood, eto pa ba? Di ba? Tatanggihan ko ba yung isang napakalaking pageant? Alam mo, partner, nakakatuwa pala talaga yung mga Pilipino, no? Kung gaano tayo ka-invested sa ganitong klase mga contest. Kasi kaya ako umuod doon kahit alam kong mapupuyat ako, kahit alam kong kasi lagi ako nanonood niyan sa TV o kaya sa First social time mo media. ba na manood ng live? Ng live. So kasi sa TV or sa social media, sandamukal na commercial tas konting Miss You. Ganon yun. So kumbaga alam ko talaga sa sarili ko, mapupuyat ako. Kasi ganun sa TV. So parang feeling ko, parang hindi naman masyado malayo sa live, 'di ba, na nangyayari. Kasi alam nga namang tapos na ng mga 5 oras, 'di ba? Mga ganon. Sabi ko ano kaya yung feeling. Tapos nung pagpunta pa lang doon, partner, ito yung sinasabi kong gaano ba ka-invested yung mga Pilipino pagdating sa mga pageant. Partner, naka-gown yung mga tao, may mga naka-crown, may mga naka-sash. Alam mo yon talaga. Feeling ko nga, partner, kasi at one point in my life, may isang Becky na may utang sa akin na hindi na ako binayaran eh. Feeling ko Nakilala mo doon? Feeling ko matatagpuan ko siya doon. Nasipat mo ba sila doon? Hindi, ang dami pala sila. Hindi, ibig ko sabihin, sobrang daming Becky. Sobrang daming, hindi lang mga babae, lalaki, lahat ng tayo mismo, ang mga Pilipino kasi napakahilig natin sa ganyang klase mga competition. Correct. Iba tayo mag-support. Talaga, alam mo yon yung ganong klaseng eksena. Kaya sabi ko, ang ganda naman ito. Ang kakaiba sa experience na worth it yung puyat, worth it yung makita mo talaga ng live, no? Iba rin kasi iba yung feels ng live audience. Yes. Totoo yan. Iba yung experience na manood ka on TV at iba rin yung experience kapag nanood ka ng live. Correct. Diba totoo yung sinabi mo, partner? Diba may kaibigan tayo nanood nga sa TV lang to, ha? Oo, Ganon TV din. lang. Naka-gown siya habang nanonood. Silang magkakaibigan. Meron akong pinsan na ganyan. Literal talaga nag-gown kasi mag-start na daw yung show. Of course. Nanonood yan sa TV, mga kabisyo. Totoo. Wala pa siya dun sa mismong live. Kung nandun ka mismo sa live na as part of the live audience, hindi ka ba aura? Talagang kung OOTD. As in, ang tindi talaga ng mga outfita ng mga Pilipino para manood ng Miss Universe Philippines pageant. Nakakatuwa siya. Ang ganda niyang experience. Sayang di ka nakanood, partner. Oo, puro kwento na nga lang muna yung Pero alas ko ngayon 2 ng madaling araw yung kotse mo nasa labas, ha? Sabi ko, nasa si Chuper. Kasi walang parking sa bahay na. Ganun ba? dalawang linggo na nagkakalkal ng parang kalye sa amin. Wala akong maparkingan. Parang hindi naman 2 linggo. Parang mga 5 buwan na yung kalkal na yun. Hindi pa naayos. Yun yung sa kanto namin. Yung ngayon nasa harapan na namin siya eh. Kaya nga eh. Yung kalkalan eh. So sabi ko, sana sumama na lang si partner. Nandito pa pala siya. Kinatok pa namin yung pinto. Kasi parang katabi. Stalker. Kasi nakita na kapark yung sasakyan, nangatok pa. Kasi baka mamaya nakatulog ka. Alam mo yun, papupuntahin kita dito sa booth. 1 linggo na nakapark yan dyan. Talaga ba? Ganong oras lang naman ako, ganong oras ko lang naman nakita ng madaling araw. Sabi na asawa ko, nandito si Juper. Sabi ko, saan? Sabi ko, ABL, keme. Tapos pagdating namin, nga no. Sabi ko, check mo nga, nandiyan ba siya?
Pinakatok ko kay Rocky. Nakakaloka, di ba? So, 2 linggo na ako nagko-commute kasi ganun walang ba yan? parking. Ayan na nga ba Oo, sinasabi oo. natin, bili-bili ng sasakyan walang parking. Ang bilisan nyo kasi gumawa ng kalye. Ayan na Tagal-tagal. nga. Oo, pwede yung naman mga, eh. Yung mga nakapark na sasakyan sa kalye, walang parking. Ayan. Yan ang sinasabi problema natin bigla. Gets ko naman, oo, 'di ba? So yung gano'n na may puyat pero worth it yung puyat because worth it yung experience. Ang key takeaway ko lang, ang mga lessons na na-realize ko lang talaga doon is that sobrang daming unexpected na pwedeng mangyari talaga sa buhay. Kasi alam mo kapag nandun ka kasi partner sa live audience, parang alam mo na kung sino yung mananalo eh. Sa Okay. sigawan pala ng mga tao, as in dumadagundong. Okay. Ay parang parang it's in the bag, parang gano'n na, Oo. na ano na to, basic yan na yon. Kailangan pa bang i-memorize yan? Sinong dumadagundong? Si Atisa, kababayan mo, partner. Yes, oo. Pinsan ko yan eh. Ay. Sige. Yung nakikipinsan ka talaga pag alam mo sikat. sige. Nakikikababayan, di ba? Kababayan. Nakikikamag-anak. Di ba? Ganon. So, yun si Atisa. Proud Quezonian, syempre. Correct. Talagang yung pag nandun ka, ramdam mo talaga na kami naman nung pumunta kami doon, parang wala namang kaming bit-bit na kandidata na parang sinusuportan eh. Pero eksakto dun sa kung nasaan kami partner, lahat sila Quezon Province, lahat sila Atisa Manalo. So, wala namang problema sa amin kasi si Atisa ay naging parte ng Reyna ng Aliwan, Yes, di ba? proud Aliwan. Reyna ng Aliwan natin yan. Oo, di ba? Proud na produkto ng Reyna ng Aliwan na by the way, malapit na po ang ating Aliwan Fiesta, June 27 to 29 mga kabisyo. Yes. Kaya antabayanan niyo po yan, please mark your calendar. So, go na. Tapos may iba pang mga kandidata, Taguig, Cainta, ganun. So, parang Cebu, Iloilo, yung mga usuals. Tapos yung parang inihintay mo na lang talaga corona, parang ganun. Pero biglang ang tindi ng twist na yung ine-expect ng lahat na siya na nung naging second runner up ba yun si Atisa. So dalawa na natira. Kumbaga may expectation lahat na yung isa yung makukuha eh. Tapos yung isa yung binanggit, yung Bulacan na parang medyo nung as a live audience parang medyo may mga 2 seconds binilang ko, 2 milliseconds ng gulat ng gulat tapos gano'n. Tapos syempre May of delayed course, reaction yung mga tao, parang gano'n. Parang nagulat sila kasi nga, yun nga meron tayong mga ine-expect na mga mangyayari. Tapos yun nga yung realization ko doon na, ay, ganun pala talaga sa buhay, no? Na minsan meron tayong mga plano, pero si God, may iba siyang plano. Di ba? Parang nilaliman ko kasi pag madaling araw, medyo malalim na ako mag-isip. So, hindi, pero totoo di ba? Ginawan mo na kaagad ito ng reflection. ng reflection. Sabi ko, kwento ko to sa radyo bukas. na totoo sometimes, all of us, we're so sure already of our plans. Alam na natin yung mga plano natin sa buhay, 'di ba? Tapos biglang, boom, isang iglap. Sabi ni Lord, ay hindi yan yung plano ko. Mali yung plano nyo. Ako mas nakakaalam ng tamang plano at siya ang mananalo. Yes. So, Ganon. alam mo yan, partner. So, yung sinabi kong may mga 2 milliseconds ng gulat yung mga tao. And then eventually, of course, nagpalakpakan. Kasi syempre, yan yung ating bagong Reyna. Yan yung bagong mag-represent sa Philippines. So, we have to give the support. Pero, kumbaga parang amongst all, hindi naman ako pageant critic or ako, again, sinasabi ko lang to, binibase ko lang to sa experience ko as a live audience, as part of the live audience. Feeling ko she came out of nowhere. Alam mo yun, yung parang meron ka ng mga sure bets. Tas yun. Tas iba yung lumabas, Iba yung no? lumabas. At dun ko rin na-realize na, oo nga, totoo pala yung mga eksena ng mga dark horse. Totoo yun. And dark din siya. Sabi niya nga sa kanyang answer, woman of color siya. So, alam mo yun, parang dun mo marirealize na, sorry, hindi mo pwedeng wag mong i-expect na yung mga popular o kaya yung mga maiingay o kaya yung mga extrovert, 'di ba? Yung lagi at posibleng mapupunta dun sa mga pwesto, 'di ba? Totoo yun. Merong mga biglaang bomb.
Okay. Diba sinasabi nga natin, beware of dark horses. Correct, kasi parang... they are dangerous players. Correct. Yung nagulat talaga. Tapos pagka tinignan mo, and we'd like to congratulate Miss Chelsea Manalo of Bulacan. Pagtingin pa, di syempre, biglang nga... kaya naman pala, Manalo naman din pala ang yun na nga, parang it's in the bag na rin talaga di ba? Parang noon pa, bata pa lang, ipinanganak pa lang siya. Panalo na talaga siya. Oo, nakadestin na talaga, di ba? Bigla ko tuloy finalo. I mean, bigla ko tuloy chinek out yung kanyang Instagram profile. Kasi yung mga iba yung mga chinek out ko eh. Kumbaga parang ito yung mga maiingay. So ito yung mga check out ko. Tapos nung nakita ko siya, ay, opak si ate. Palaban din, di ba? Ganda. Totoo yun. Pak na pak talaga. Ang galing, Hashtag nakakatuwa. Dark Horse Reveal ito. Totoo. Di ba talaga maglalabasan? Minsan may mga ganon. Napakaraming ganong instances, mga kabisyo, na hindi mo mapapansin on a normal day. Di ba? On a normal basis, parang wala lang. Pero pag competition na ito, dun sila umaariba. Correct, may ganon. Dun sila umaangat ng matindihan. Alam mo, para itong yung mga kaklase mong nagsabing hindi sila prepared. Maraming ganon. yung tatahitahimik na akala mo walang maisasagot sa exam. Walang maiaambag, di ba? Tapos biglang boom, siya yung pinakamataas. O ito yung biglang mga top-notcher. Ito yung mga kaopisina mo kapag ka-Christmas party, nasasabihin, wala kaming presentation eh. Tapos kita mo, tahimik lang, nagtatrabaho pa rin, samantalang yung iba, yung patagong nagpa-practice, tapos sila, work pa rin sila. Di ba? Hindi mo napapansin, ay, mukhang wala naman, mukhang hindi naman talaga nila walay-walay naman, ganun. Pero wag ka. Pero wag ka nung presentation. Boom! Ang daming natakot ka kasi may pa-fireworks, di ba? May pa-fireworks sa loob ng office. Correct. May ganung kabugera. may ganung pangangabog. So, wala lang, so many lessons and key takeaways na, okay, such is life. Yes. Minsan may mga iniisip tayo na at pinaplano talaga tayo na mangyayari sa buhay natin. Tapos hindi pala yun yung plano na nararapat. Totoo diba? Nakakatuwa lang. Ako nakanood naman ako ng mga ganyang live competition sa Reyna ng Aliwan ng napakaraming beses. Na doon mo talaga makikita yung totoo yung pagmamahal po ng isang fan. Correct. Sa kanyang iniidolo. Totoo. Diba talagang ready silang makipag-away, ready silang makipaglaban, maipakita lang yung suporta. Na kailangan manalo yung manok nila. Yes. Diba? Doon mo ma-appreciate na grabe, no? Grabe tayo magpakita ng pagmamahal sa ating beta. Correct. And sobrang ako na-appreciate yung galing. Yung gano'n na parang hindi naman tayo magkakilala pero bakit mahal na mahal mo ko. Totoo. Parang totoo yan, ano namang naiambag ko sa buhay mo pero kung makasigaw ka ng pangalan ko wagas, 'di ba? Yung gano'n, meron tayong ganyang klaseng pagmamahal. We are great fans. Yes. Alam mo 'yun, napakagandang audience ng Filipino crowd. And evident din yan sa mga concert. Yes, Hindi mo naman kilala si Correct. Sino yung huli nag-concert dito sa Pilipinas? Hindi ko sure. Hindi ko sure, wala akong pambili ng ticket eh. So hindi ko pero ano sinasabi mo. Pero yung mga Koreano, di ba? Makaiyak, makasigaw, hindi naman kayo magkakilala. Pero yung pagmamahal mo sa kanya, di ba, willing ka to spend para sa taong yun. Kumbaga parang bakit yung mga foreign artists, bakit lagi na lang kinoconsider yung Pilipinas? Kasi alam nila na talagang kapag ka Pilipino, hindi sila mapapahiya sa sigaw, sa hiyaw, sa pagmamahal. Talagang ibang level tayo magpakita ng suporta. Yung ready ka talagang mamaos, kunyari nanonood ka may live nasa live audience ka, uuwi kang walang boses. Uuwi kang mugto ang mata kasi umiyak ka habang kumakanta. Correct. Kahit hindi mo naiintindihan yung lyrics. Madaming ganon. Concert, so na-witness pageant. ko yan, na-witness mga ganon. Totoo na parang galing naman no. Ang sarap. Kaya dyan yung mga pagkakataon na masarap piliin ng Pilipinas. Diba? Yes. So whatever it is, alam mo, there's always competition everywhere. Pero ang pinakamahalaga, kapag ka meron ng napili at nahirang, diba? Di syempre siya na yung susuportahan. Kasi eventually, diba, wala namang ibang goal yung nanalo. Tama. Kundi i-represent ang Pilipinas. So, diba? suportahan natin ang bagong Reyna. Yan. Ang panlaban ng Pilipinas sa Miss Universe. Correct. Miss Chelsea Manalo, congratulations mula sa Bulacan. And shout out sa lahat ng mga tambalanista natin na mga taga Bulacan. O, diba? Biglang may mga tambalanistang taga Bulacan. Diba? Nakiki-friendly na tuloy sa mga taga Bulacan. Maraming ating kamag-anak sa Bulacan. Ay, oo nga. Tsaka ang sarap ng mga kakanin nila dyan. Super. Bulacan Sweets, ang sarap dyan. Rosalis ba yun, partner?
Pak na pak talaga. Tsaka yung kapag ka dumadaan ka sa NLEX, tapos Yan, Bulacan yan. area, na parang ang sarap ng hangin. Parang malapit ang loob mo sa mga taga-Bulacan, no? Parang feeling ko, honorary Bulacania. Charot. Alam mo naman, ganyan Biglang ang close-closean. ganyan ang Pilipinas. 'Di ba? Close na ng mga Pilipino basta may mga sumisikat, 'di ba? Pero again, good luck and God bless on your new journey. And again, maraming salamat sa Bingo Plus, Arena Plus for making this happen. 'Di ba? Thank you. Nag-enjoy yung mga DJs. Yes. Kailangan pa bang i-memorize 'yan? Basic. Muli ako po si Nicole Yala. Ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, una magdasal ka para mabuhay ka, pangalawa mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Portion was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class. Tas yung bago tayo umexit kasi may gagawin pa po ako mabilis lang to, partner. Nakaka-proud lang din na yung isa sa mga judges doon, si Bea Gomez. Bea Gomez Binene. Oh. Bea Gomez, ayan, si Bea, isa sa mga isa Ang sa mga napakagandang si Bea correct, Gomez. isa sa mga judges doon na queen din, partner, ay nagsuot ng Mayat de la Rosa fine jewelry na necklace. Wow. Oo, sinuot niya yun nung siya ay nagja-judge kahapon. Di ba pangmalakasan? Pangmalakasan yun, partner, kasi Alahas. kasi bago sinuot ni Bea yun, ako muna ang sumuot. Pak! Yung talaga ba? Grabe naman sa bato yan. Baka Mayat de la Rosa fine jewelry yarn. Tapos sinuot ni Bea Pangmalakasan kahapon. naman. Pero sabi ng asawa ko, ay, mas bagay sa'yo. Siyempre, asawa ko yun. Kung may jowa si Bea, syempre sasabihin din niya, ay, mas bagay kay Bea, ganon. Pero whatever it is, nakakatuwa lang, no? 'Di ba? So, thank you very much for wearing Mayat de la Rosa fine jewelry creation kay Basta gawang Miss Mayat Bea. de la Rosa, Oo. pangmalakasan yan. Big time. Big time talaga. So, nakakatuwa. At alam mo kung sino pa nakakatuwa? Si Brian ng Hard Rock Cafe. Oy, hi, Sir Brian. Hi, Brian! Alam mo, sabi ko sa kanya, Brian, manunood kami ng Miss Universe. Kakain muna kami sa Hard Rock Cafe. O, diba? So, nag-ano muna kami doon, partner. Nag-enjoy muna kami ng good dinner. Yes. Good food na alam niyo po, mga kabisyo, napakabongga kasi meron silang pinopromote ngayon, yung tinatawag na jackfruit burger. Ang sarap nun. Langka burger. Tsaka may adobo burger din adobo sila. burger. Tsaka, tama ba, sisig? Oo. Sisig burger. Ang sarap na nun. pak. Actually nga, good for sharing din siya eh. Totoo. Kasi ang laki ng serving nila. Tama. Parang yung sa atin, nung in-order natin, yung parang Pinahati po niya 8 slices. Hindi Iba yung kasama mo. 16 yung pinahati ko siya to 16. Ganun po siya kalaki. Pwede siyang mahatiin to 4, tapos busog na busog ka dun sa portion mo. Masarap, diba? masarap siya. So, try it out, yung jackfruit burger ng Hard Rock Cafe na talagang napakabongga kasi parang meron silang competition about it. Amongst all Hard Rock Cafe restaurants all over the globe. Di ba? Naku, maganda yan pag kunyari sila yung manalo. Di ba, nilaban? Makakuha ng mataas na points. Tsaka ito na naman yung, sa Pilipinas. Sorry. Correct. Pilipinas ang highlight. Isipin mo, jackfruit burger tas kinakain sa Japan. Hard Rock Cafe sa Osaka. Okay, Hard Rock Cafe sa, saan pa ba? Sa Bali. Di ba? Yun. Yung mga ganun. May jackfruit burger. O kaya yung western yung sa mga Amerika, ganun, di ba? Tapos may palangka burger. Why not? Hard Rock Cafe lang ang may mga ganyang klase ng eksena. Correct. Masarap Hi, Bri. tumambay Thank dyan. you. Masarap Naman. tumambay. Siyempre, hindi lang tatambay, kakain din. Oo nga. Alam mo nga, minsan nga daw tumatambay dyan si Papa P. Tapos Naku, tahimik dapat lang. tiyempohan mo. Kaya nga kung matsyempohan, yung tahimik lang Sabihin mo, siya. timbrehan ka. Di syempre hindi, di ba? Kasi i-respect nila yung privacy. Biglang kunin mo yung mic ng banda. ng banda. Tapos, I'd like to acknowledge the presence Hindi kakantahin of Papa mo. P. Ay, alin? Papa P. Ding dong.
Agaw eksena. Totoo. Oh, diba? Ayan. Hello po sa mga kaibigan natin sa Hard Rock Cafe. Yes. At syempre mga kaibigan natin sa LTO partner. Ay, oo LTO nga. PITX. Hello po. Naka-Love Radio sila. Ay, naku, naka-ano ka na ng lisensya. I'm so proud of you. Oh, meron na akong marriage license. Matagal Galing sa naman. LTO. Okay. Ang dami nilang Love Radio fan doon. Thank you. Hello Thank po. you po. LTO PITX. Magandang umaga Yan, po sila sa inyo. Miss Meg. Megs, I forgot the name. But sa inyong lahat dyan, maraming salamat. So, mabilis ka ba nakapagpa-renew? Parang yun nga yung feedback napakarami ng branches ng LTO. Kung saan si Rocky din sa ibang branch naman siya, pero mabilis din. Sa ano naman siya, dito sa may Metro... Metro Point. Oo, Metro Point. Si Sexy Megan sa sa Ayala, mabilis din daw. Ako yung experience ko sa LTO PITX, mabilis din. Oh, sige. Oo. Magre-renew na ako. Congrats, naka-renew ka na. Isang matinding congratulations talaga yung ganun Congrats, naka-renew ka na. Ganun. Congrats, pasado ka. Oo, congrats. Wala nakitang droga sa urine mo. O siya, salamat na marami mga kabisyo sa pagtutok. Kita-kits tayo later para sa kwento ng Mahiwagang Bornay. See you! Promise, babe, hindi ka mabibitin with Pet 88.